Eto naman po mga kababayan. Sa COMELEC, mga bossing, meron parang ginagawang issue po, mga kababayan. Parang meron silang ini-issue nila yung COMELEC. Bahamas. Di ko sure kung sino ang nasa likod nito, pero tipo bang ano mong parang gusto nilang palabasin na, oh, yung susunod na eleksyon, manipulado na. No? Meron ng mga mananalo, ganito, etc. Kasi yung pinakapinuno ng COMELEC binabayaran. Kaso hindi naman din po mapatunay-patunayan eh. Hindi po verified mga kababayan. Nag-umpisang naglabas nito si Rodante Marcoleta. Inilabas, hindi verified, although hindi naglabas ng pangalan o hindi nagbanggit ng pangalan mga bossing. Pero sino ang tatamaan yan? No, yung mismong namumuno sa COMELEC. So dahil po mga kababayan, galing sa GMA itong balita na ito, ay tatago ko yan habang pinapakinggan po natin para hindi naman tayo ma-copyright. Makinig po mga bossing ha. At na meron umanong halos 1 bilyong pisong inilipat sa bank accounts ng isang opisyal ng COMELEC. Ipinakita naman ng isang dating mambabatas ang isang package. Laman umano nito ang bank records at listahan ng ari-arian abroad ng isang COMELEC official. Nakatutok si Mark Salazar. Yan naman lahat ng details from FedEx. Ipinakita ni dating Caloocan Congressman Edgar Erice. So, si Edgar Erice daw po mga kababayan, nakatanggap from FedEx, no? Ng mga dokumento na bank account daw po ng isang COMELEC official, mga bossing. Isa sa media ang natanggap niya umanong package mula sa Bahamas. Mga bank records daw ito at listahan ng ari-arian abroad ng isang COMELEC official. So, nung binuksan ko, may 14 accounts. Yung isang COMELEC official. 14 accounts sa Seychelles, sa Bahamas, Singapore, Hong Kong. Bahamas pa, malapit dito. At I think China. Ngayon, itong 14 accounts nito, yung iba kasama niya, depositor niya, yung kanyang asawa. Ayaw ipasilip ni Erice sa media ang sinasabi niyang bank records na magpapatunay umano ng bribery. Bakit ayaw naman pasilip? Di ba? Pakita mo lang, media naman yan. Sabihin mo na lang, wag mo ilabas ito. Wag mong ilabas ito kasi hindi naman beripikado. Tingnan mo lang, silipin mo lang. Di ba? Pero bakit yung simpleng pagpapasilip ay ayaw? Baka kayo lang ang may alam niyan. Di ba? Kasi po, ang unang tatamaan yan, mga kababayan, pag sinabi mong COMELEC, George Garcia po agad, mga bossing. George Garcia po agad, mga kababayan. Siguro, iniisip ng mga matatalo o yung talagang hirap silang manalo. Iniisip po siguro ng mga tao na yon. Hirap tayo manalo eh. Palabas kaya natin na, ayan na, tumatanggap na ng pera. Yung COMELEC official. Di ho ba? Siyempre, isipin ng tao, ay ano ba yan? Dinadaya na yata ng administrasyon yung yung eleksyon na. Di ho ba mga bossing? Nakukuha nyo po? Dinadaya na yata ng administrasyon yung susunod na eleksyon 2025 para po kapag talagang hindi sila nanalo, meron ng mga dahilan po, mga kababayan. Meron na pong mga dahilan, mga bossing. Diba? Tuloy natin. Merong mga Miro officials from Korea naghulog ng pera. Nandito, pati mga pangalan. Tapos pinadala dun sa mga bangko. Natanggap. Ito detailed, hindi ko napapakita yung pangalan, pero ganyan kakapal yan. Pag sinabing hindi papakita yung pangalan, mga bossing, pero alam yung kung anong departamento, pero alam kung ano yung hinahawakan o anong COMELEC, isa lang po isipin nyo dyan, mga bossing. Di ho ba? Yung hindi pagpapangalan, siguro ang pansin ko lang po dyan, no? Para iwas kaso.
Para hindi ako makasuhan. Hindi ko papangalanan. Basta COMELEC official, okay na yan. Kaya lang po, ang nasisira po yung buong COMELEC, mga kababayan. No? Na ang unang iisipin ng taong bayan is sino ba nakaupo ngayon? Malamang minamanipula na ng Malacanang yan. Magaling. Kaso medyo parang siguro buko, mga bossing. Tuloy. Detailed. Okay? Detailed yan, no? Pati yung date, time. Ako, kung detalyado yon mga bossing, kompleto, rekado, date, time, withdraw, tapos yung paglagay ng pera, etc., kung kailan ipinasok, pakita ko yun. Ito, kompleto, detalyado talaga, Diba? Malakas ang loob ko noon. Pero bakit ayaw man lang pasilip? Tuloy. Andyan, kung paano na-receive. Pati yung kanyang mga properties Okay. abroad. Tinanong si Erice kung sinong opisyal ng COMELEC ang nasa bank record. I will not name it because it's still not verified. Hindi naman to verified pa eh. Hindi naman pala verifikado pa. Di ba? Pagka wala lang. Pero lumabas na yung pangalang COMELEC o lumabas na yung COMELEC doon. Di ba? Yung mga nag-iisip. Nako. Dinadaya na talaga. Nakikipagkontsabahan na talaga ang administrasyon sa COMELEC. Di ba mga bossing? Tapos saka ang pinagtataka ko dito, parang ipinadala lang bigla sa kanya. Ganun ba yun? Sinend from FedEx. Eto, ganyan. Sa'yo to. Pagbukas niya daw po, mga bank accounts daw po, mga kababayan. Para maimbestigahan ng COMELEC, pinareceive ni Erice kanina sa opisina ni COMELEC Chairman George Garcia ang mga dokumentong tinatawag niyang The Bahamas Files. Ipinasilip ni Chairman Garcia sa GMA Integrated News ang mga dokumento. Yung mga Siyempre, kapag bossing, ikaw, alam mong hindi sa'yo yun. Kampante ka. Pero kapag alam mo na ikaw yung tinutukoy doon, saglit lang. Hindi ka muna magpapa-interview. Iisipin mo muna, GMA, saka nyo na ako interviewin. ABS, saka nyo na ako interviewin. Pag-iisipan ko muna kung bakit lumantad to, bakit lumabas ito. Di ba, mga kababayan? Kasi magtatanong ka sa sarili mo paano nila na-verified to? Paano nila nahalungkat o paano nila nakuha yung mga ganitong impormasyon? Dahil nga siya, walang itinatago at sabi pa po, mga kababayan, ni George Garcia, ano sabi niya? Lahat yan ng account na nakita, bibigyan ko, kumbaga, sasabihin ko sa AMLAC o sa mga bangko na yan na sige, pag napatunayan na sa akin yan, ipamigay nyo yan sa kanila. Diba? Dahil buo po yung loob ng tao, mga kababayan. Pakita ko sa inyo, ito yung dokumento ipinasa nila. Ito yung mga nakalaman doon sa dokumento. Ipe-play ko mga bossing. Ano daw po yung nakalaman sa dokumento? Pakinggan nyo na lang po hindi naman kasi pinakita ng GMA yung mismong papel dala sa akin, yung pinareceive kaninang umaga, pare-parehas po yung font. Para mag-iisang tao lang ang gumawa ng lahat. May mga bago lang na account number. So yung lang yung account numbers lang ang pinagbago-bago, pero pare-parehas po yung font. Ni hindi nga wala nga logo ng bangko, ni wala nga pirma ng kung sino man na nag-issue. Parang lumalabas 14. Yun ay 14 doon sa 49. Pero this time nagsama ng 6 na local accounts. Doon sa una kasing may kopya ko na meron ako at the same time doon sa binabasa sa presscon, wala kasing local accounts. Sinubukan daw i-verify ni Garcia ang isang account sa listahan ni Erice. Sinubukan muna natin ang isa, Land Bank of the Philippines. At dito sa Land Bank of the Philippines, napakaliwanag. Sinabi ng Land Bank, hindi nag-i-exist ang account na yan. Walang ganyang klaseng account. Di ba? Mga kababayan, tignan nyo po Siya pa yung nagpa-imbestiga. Pakitingnan mo nga ito kung mayroong bank account na ganito talaga dyan. Ano sabi ng Land Bank? Wala daw po. Imbes na yung mga tao
na, ako naka-receive nito. Isa-isahin mo nga. Isa-isahin mo nga tong mga bangko na to. O miski mangilan-ngilan na lang. Tignan mo kung existing talaga tong bangko na to. Ba't hindi nila ginawa? Baka wala nga talaga, mga bossing. Baka yung isinubmit po doon kay Erice, gawa-gawa lang. Di ho ba, mga kababayan? Gawa-gawa nung mga tao na pakiramdam nila, wala kaming laban Balentong kami sa taong bayan ngayon Gawa na lang kaya natin ng issue. Ang gobyerno. Gawa na lang kaya natin ng issue. Pwede pong ganun, mga bossing. Tuloy. Ayan. Ayaw pong play, Play! Ibig sabihin, spurious ang account. Iisa-isahin daw ni Chairman Garcia ang mga bank account para makuhanan lahat ng bank certificate para pabulaanan ng mga bintang. Nakakalungkot. Sobra ako na. Mga kababayan. Ahensya nila yung pinag-iisipan ng gano'n, pero yung ahensya din po nila, mga bossing, yung mga magpapacheck, sila yung iniimbestigahan, sila din po yung isa-isa doon sa mga bangko kung existing ba o kung totoo yung mga account na yun. Ay, nako. Nalulungkot sapagkat ako inaakusahan, ako ang naghahanap ng ebidensya. Correct. Ako inaakusahan, ako nagpapatunay na mali. Hindi ba dapat yung nag-aakusa sila ang nagpo-prove? Doon ako nalungkot. Hindi pa pala verified. Hindi pa pala nakikita, nalalaman o nagtatanong man lang sa mga bangko o nag-i-inquire. Hindi verified, nilabas sa publiko. So, anong ibig sabihin? Anong purpose? Para naman daw sa mga bank. Masisira ang COMELEC. Hindi pa mga nagtanong sa mga bangko, hindi inalam, ito bang account na ito existing sa inyo? Wala. Pag dun pa lang, mga bossing, yung naka-receive nun, diba? Inisa-isa niya. Aba, okay merong bank account to. Aba, tama nga ito. Ba't hindi ginawa? Baka dahil alam na talaga na wala namang mga ganon. Pero, nilabas na sa publiko, isang COMELEC official nakakatanggap ng ganitong pera galing po sa labas ng bansa, bla bla bla, bla bla bla. Yung mga busy po sa pagtatrabaho na hindi talaga makapanood po, mga kababayan, ng mga kumpletong balita, yung narinig lang nila, isang COMELEC official tumatanggap ng pera sa labas ng bansa. Yun na yun. Ay, grabe. Yung mga pangyayari talaga sa atin, Pero pag kinumpleto mo pala yung balita, malalaman mo, yung mga bank accounts na yun, walang katotohanan pa. At hindi nag-e-exist, sabi ng mga bangko. Po? Mukhang tanim ebidensya to Account sa ibang bansa, nakipag-ugnayan na raw siya sa Anti-Money Laundering Council. Sa oras na mapatunayan daw ni Chairman Garcia na pineke ang mga bank records para siraan siya, pwede siyang magkaso ng falsification of records laban sa mga naglabas nito. Tandaan natin, kahit ang isang hayop, pagka nasusulong, dalawa lang ang pinag-iisipan niya, tumakbo o lumaban. Kung ako hayop, pinili kong lumaban. Hindi ko pinili tumakbo. Para sa GMA Integrated News. Tama. Sino ba po ba yung mga naglabas dyan? Mga kababayan.